Hello guys, hello, this is for Scorpio. Scorpio, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin Scorpio kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. This is general reading, so for the 2 weeks reading siya guys. Tingnan natin Scorpio. Okay, so comment down below if you resonated Scorpio, tingnan natin for the collective Scorpio. Para sa lahat to guys. Okay. So, number 23, number 5, number 20. Okay, Scorpio. I am always enough. I'm always enough. And number 23, confidence. OMG. Ang nakikita ko sa'yo dito, there's an Scorpio na siguro marami kang sobrang confidence ang nararamdaman mo. You're confident, okay? Confident ka. Ang problema lang dito is hindi mo alam kung paano mo i-execute ito, kung paano mo sisimulan. So, nakikita ko, maybe you're planning to travel. Maybe kung nasa Pilipinas ka, gusto mong pumunta ng ibang lugar para magbakasyon. Or gusto mong lumipat ng ibang lugar na pwedeng pagtrabahuhan, ganyan. Another is, gusto mong ibang bansa. Pwedeng nasa Pilipinas ka, gusto mong i-try na magtrabaho sa ibang bansa. Pero, medyo may worries ka. May fear. Worries and fear. Hindi ko alam kung bakit nararamdaman mo yan. And yung iba sa inyo dyan, marami kayong gustong gawin, marami kayong gustong simulan, gawin, pero may konting kaba. Okay, number 20, lighthouse. So, sabi ng bara sa'yo, wag mo daw na pagdudahan ang kakayahan mo. Given sa mga Scorpio, na ang Scorpio, alam mo, pag may pinagdadaanan yung Scorpio na problema, na stress sa buhay, kaya nyo siyang pagtagumpayan kasi lumilipas lang yan. Kumbaga, you're going with the flow. And kaso lang, sa 2 linggong ito, nakikita ko na parang ang pakiramdam mo dito, okay, kailangan kong maging confident para labanan kung ano man na tukso na to, or kailangan kong maging confident para matupad yung mga gusto ko, mga pangarap ko, magawa ko yung mga bagay-bagay na gusto ko. Pero may konti kang pagdududa, mayroon kang konting tawag dito, pagdududa, and then takot, parang ganon. Di ko alam, bakit ka ba natatakot? Paki-comment sa comment section guys. Alright. Okay, let's check. So, let's check. Ano pa ba? Oops. Okay. So, Magician and the Mirror and the Thinking Woman. So, doon sa mga babae ito na Scorpio. Paki-comment sa comment section if you're a woman or ano ba? Ano bang estado mo? Okay, sabi ng bara dito na marami ka, 7, 8, 9, 10, 11. So, marami ka talagang minamanifest. Marami kang gustong gawin, marami kang plano para sa future. Kumbaga, yung focus mo sa ngayon, ang focus mo sa ngayon is moving positive forward para sa future. Ang dami mong gustong gawin. Yung iba gustong mag-aral, gustong magnegosyo, gustong mag-abroad, or kung nasa abroad na gustong lumipat sa mas mayaman na bansa, parang ganon. And ang problema lang dito, nakikita ko na medyo kulang ka sa confidence. Hindi ko alam kung bakit, but medyo hindi ka masyadong believe sa sarili mo. Okay, Magician in the Mirror. Number 8 sa pera, parang plano mong mas paramihin yung pera mo, parang ganon. So, sinasabi ng bara sa'yo na your focus sa
pagpapadami ng salapi, pagpapadami ng pera. Nakikita ko, marami kang gusto talagang gawin. Napaka-ambitious mo. Yun yung nakikita natin. Napaka-ambitious mo sa buwan na to, na June. Okay? Biglang magbabago yung ano mo yung point of view, yung mindset mo, ganyan, ganito. But maganda naman yung maganda naman yung naiisip mo. Ang kailangan mo lang talaga is confidence. Kasi pag wala kang confidence, guys, kahit sobrang matalino ka, magaling ka, masipag ka, confidence talaga yung labanan dito sa mundo. Tingnan mo yung mga walang hiya. Sorry, so walang hiya. Diba? Yung medyo sila, hindi sila nahihiya. Tingnan mo, mostly sila yung mga sikat na vlogger kasi hindi sila natatakot na confident sila hindi sila natatakot na baka kung anong sabihin sa kanila ng ibang tao. So, ganun. Okay, 8 of Wands and 3 of Pentacles. So, di ba? Ito yung sinasabi ko sa'yo. Dito sa barahang to, posibleng makatanggap ka ng like balita. There's a communication, balita, communication, letter, chat, call, text, parang ganun, na gustong makipag-collaborate sa'yo. So, gustong pwedeng negosyo siya. Pwedeng mag-invest sa'yo or posibleng pwedeng tulungan ka para sa financial goals mo. Okay? Okay, 10 of Swords and 4 of Pentacles. So, nakikita ko sa'yo talaga dito na parang may pain ka na nararamdaman. Hindi ko alam. Kasi itong 10 of Swords na to, parang mayroon kang pinagdadaanan na masakit na, basta hindi ko alam. Is it emotional pain or physical pain sa katawan? Spiritual or financial pain ba yan? Kasi nakikita ko sa'yo dito na palagay mo, okay, pakiramdam mo, tapos na yung paghihirap mo. Palagay mo, yung parang ito yung mo ito yung aura mo, ito yung vibe mo, ito yung energy mo. Pakiramdam mo, nakaalis ka na doon sa financial problems, nakaalis ka na doon sa bagay na hindi maganda. And nakikita ko sa'yo dito na nakafocus ka na lang sa pag-iipon talaga. Puro ipon to ha. Saving money, parang ganon. Pero I don't know kung anong mangyayari. Kaso lang, nakakaloka ka. Kasi eto, maybe there's an obligation. Like a parent ka ba? So, kung parent ka, or pwedeng anak, breadwinner ka man or hindi, siguro yun yung parang feeling mo, burden to diba? So, like for example, isa kang nanay or tatay, siguro dati, nagbibigay ka ng sustento sa anak mo or sa magulang mo. And siguro ngayon, hindi ka na, nakapag-decide ka na, ayaw mo nang magbigay ng sustento. So, syempre, yung pera na dapat na ibigay mo sa kanila, maiipon mo yon. Which is, kung makikita mo dito, may mga tao na naghihintay pa rin sa'yo, especially kung anak mo yan, anak or magulang mo, lalo kung wala naman silang pinagkukunan ng resources, syempre, maghihintay sila sa'yo. Okay? Death card. Yun. Nakikita ko sa'yo dito na nakapag-desisyon ka na talaga. Like, you're moving away. You're moving away very far from someone na pakiramdam mo, hindi siya maganda para sa sistema mo. So, pwedeng break up siya. And there's a victory in success. Kaso lang, ang nakikita ko sa'yo dito, nako, di ba? Wala talaga tayong kasiguraduhan. Yun yung talagang, kita mo yan. Alam mo, sa mundong ibabaw, sa mundong ito, wala talaga tayong kasiguraduhan. Bakit? Ito yun. Kasi ang energy na to na nakikita ko, may mga Scorpio na pwedeng nakipag-break ka sa karelasyon mo, kaaway mo yung magulang mo, nag-resign ka, basta merong natapos dito. Endings. Okay? And pakiramdam mo, once na natapos na to, na relationship na to, na kontrata na to,
magiging victorious ka na. Ang problema, hindi eh. Nung time na give up mo yung isang taong ito, or isang trabaho na to, or whatever man itong give up mo, sinasabi ng barahan na kasabay nito na posibleng pinutol mo rin yung swerte. Okay? Naniniwala ba kayo sa ganon? Ako naniniwala sa ganon kasi marami na akong nakitang tao. Marami akong nakitang tao na akala nila sila yung swerte sa relationship. Sila yung swerte sa pamilya. Kaya kinat off nila yung family nila. Like nag-disappear sila, 'di ba? Akala nila pag nawala na yung mga bagay ay mga taong 'yon, magiging mayaman na sila, magiging successful, magiging masaya. Pero yung contrary yung nangyari. 'Di ba? Tulad nito you need to be careful, Scorpio, kasi yun nga bago natin i-cut off yung isang tao na yan, alamin mo kung etong taong ba to may responsibilidad ka dyan. Kasi kung may responsibilidad ka dyan, talagang darating ang panahon na pagsisisihan mo yung action mo. Tingnan mo to, yung akala mo na magtatagumpay ka kasi give up mo yung isang tao, give up mo yung isang desisyon, isang obligasyon, kabaliktaran, lalo kang naghirap. Yun yung sinasabi ng baraha. Okay, so you need to be careful. Wag nating basta-basta i-abandon na kung sino-sinong mga taong umaasa sa atin. Tingnan mo siya, Four of Cups. Umaasa sa iyo eh. Pwedeng mother mo yan, parent, or anak, or kapatid, nag-aaral. So, inalis mo yung yung suporta, syempre, anong mangyayari sa kanya, 'di ba? So yun guys, thank you for watching and see you again. Bye!